How you started playing basketball? I started playing basketball when I was 13 years old. First year high school. Kasi it's kind of late for a basketball player. Kasi dami ko kasing gustong gawin nung elementary ako eh. Naglaro ako ng dami kong nilaruan. Football, volleyball, sipak takraw, nagkaratido pa ako. Pero I've grown up na yung family ko hilig talaga basketball, like yung tatay ko tsaka yung uncle ko. And then I've grown up watching them talaga play basketball. So ayun, nung nag-focus na talaga ako na mag-basketball nung first year high school, and then ayun, nagtuloy-tuloy na. First year high school din ako kasi nung sa school namin sa province, parang medyo malaki yun. Tapos yun, parang isa ako sa mga privilege na nakuha sa lineup pa. So nung time na yun, di pa talaga ako, wala talaga ako, like, alam ko lang, mag-depensa lang talaga, ganyan. Hindi ako marunong mag-shoot, mag-layup, ganun. Pero hindi ko alam, nakitaan siguro ng potential ng coach namin. Kasi nung time na yun, halos mga graduating students yung nila-line up eh. Tapos dalawa lang kami na first year high school. So ayun, di ko tinake for granted yung chance na binigay sa akin. So yun, since then, I kept on working hard na mag-improve pa na mag-improve. Why you choose Adamson, your college school? Actually, Adamson chooses me. Kasi, after nun, nung high school, na-recruit ako ng FEU. Tapos after ng FEU, naglaro din ako UAP. Then, after ng playing years ko sa high school, kinuha ako ng Cebu. So, nag-Cebu ako. Doon talaga ako nag-graduate sa Cebu. Naglaro ako ng Sisafi. So, ayun, 4 years ako naglaro doon. And then, nung last playing year ko na dapat, doon ako ni-recruit ng Adamson. So, graduate na din ako nung time na yun, 2019. So, ayun, instead na maglaro ko sa Sisafi, syempre, tinake, ko na yun, yung parang yung opportunity na yun. Kinuha ko na, green up ko na talaga kasi Adamson na yun eh. And then, nung napunta ako sa Cebu, pinagpupray ko din talaga na sana makalaro ulit ako sa UAP, makabalik ako sa Manila, ganyan. So, ayun, nung sa Cebu, parang blessing in disguise din yung nangyari sa akin doon eh. Kasi nung napunta ako doon, nabigyan din ako ng kumpiyansa, mas nag-improve yung skill set ko sa paglalaro. Kaya na-recruit ako ng Adamson. Then sa Adamson naman, one and done lang din ako naglaro doon. Isang season lang. Kumbaga, doon ako nag-masteral sa Adamson nung 2022 nung bubble. So, kasi may yun eh. Nung graduate na ako, supposedly may isang playing year pa ako. So, December that time, parang may isang malaking commercial league sa Cagayan de Oro. Then, kampi ko rin yung mga Adamson boys noon. Sila Yero, Joshua Yero, sila Joem sa Bandal. Ayun, and then, yun na, parang medyo okay yung napakita ko doon. And then, yun na, sinabi nila kay Coach Awu. Yun to. So, from then on, si Coach Awu yung nag-recruit sa akin. Nag-message siya sa akin, nag-text siya sa akin na ilang taon na ba daw ako. Nag-introduce siya sa sarili niya, assistant coach daw siya ng Adamson, ilang taon ako, kung gusto ko bang maglaro for Adamson. So, ayun, nung na-receive ko yung text na yun, kasi yun talaga yung pinag-pray ko eh. Alam mo yun, yung parang alakala ko walang-wala na kasi last year ko na, ganyan, kala ko wala na. And then, yung time na yun pala, naghanap sila Coach Franz, pumari ng parang isang veteran, yung parang matanda na ba, sa kasi young team pa yung core nila nun eh. So, kailangan nila ng ganun, kaya na-recruit na. Kaya kinuha ko nila coach. Actually, nung first
Di naman siya mahirap eh kasi during our season pumapasok pa rin ako sa klase except lang kung may game. Di siya mahirap doon kasi online class. Tas ayun na after ng stint ko sa Adamson, continuous pa rin sana yung masteral ko, nakaisang sem pa ako. Ano na lang sana yun eh, comprehensive exam tsaka thesis. Kaso di ko na natuloy kasi face-to-face na. Yun yung nahirapan ko eh. Yung nag-pro na sa MPBL na tapos yung sa masteral. Doon na nag-conflict sa schedule ko kasi natatamaan na ng ensayo yung classes namin. And then, may mga out-of-town games na, bumabiyahe-biyahe na. Tsaka malayo na ako sa dorm. Hindi na kasi ako nag-dorm na eh. Kaya yun lang yung struggle. How's experience playing in the UAAP? Siyempre para sa akin, nakaka-overwhelm pa rin siya up to this day na at the same time na nakakabitin. Kasi wanintad lang ako eh. Kung pwede sana 5 UAAP, laruin ko talaga yun eh. Kasi parang sarap talaga maglaro sa UAP. Yung support ng school, sa students, tas nung time pa na yun, parang sa second round lang pinayagan na magka-crowd. So, ayun, basta sobrang kung bibigyan ako ng chance, balikan ko talaga yung time na naglaro ako ng UAAP. Kasi, ayun din, under ako ng magandang system kila Coach Nash Racela. So, ayun, basta sobrang ganda, di ko makakalimutan. Top 3 toughest opponent players in the UAAP? Top 3, yung naisip ko, 2 lang eh. Tapos isa sa teammate ko, yung not in order, pero nahirapan talaga bantayan si RJ Barrientos, si LJ Gonzalez, tsaka si Jerome Lastimosa. Nahirapan ako magbantayan si Jerome sa practice. Kasi alam mo yun, yung parang gusto ko siyang pahirapan. Kaso ako yung nahirapang bantayan siya. Kaya doon ako na-challenge talaga kay Jerome eh. Parang may mga times nun sa practice na parang sinasabihan ko, go, huwag masyado go kasi masakit tuhod ko. Diba? Sinasabihan ko na siya ng gano'n kasi nahirapan akong ma-stop siya eh. Kaya yun yung mga alibay ko dati. Kaya yun. Pero doon din nag-improve yung defense ko. Kaya nung guarding LJ and RJ sa FEU, medyo naka-adjust na rin ako kasi sa practice pa lang kinakain ako ni Lastimosa eh. Kaya ayun, di na ako masyado nag-adjust sa game pag nakakalaban ko yung mga galing na guards pag binabantayan ko. Masaya kasi sobrang vibes kami nun ni Jerome eh, kasi parehas kami Bisaya. Tas roommate pa kami. Actually, nung pagkadating ko sa Adamson, hindi dapat ako sa kwarto nila eh. Kaso gusto ko talagang maging ka-roommate siya kasi gusto kong maka-close siya ba. Kasi alam ko yung nung nasa Cebu pa ako, napapanood ko na siya eh. So yun sobrang kuwela nun, sobra. Pero pag sa court din, sa practice, sobrang seryoso. Like, kung basketball din talaga. Pero sa labas ng court, sobrang kuwela, nakakatawa. Puro joke time yun si Jerome. Kaya yun, vibes na vibes ka. Natutunan ko kay Coach Nash, about knowing my role. Kasi nung pagpasok nila Coach Nash nung pandemic, parang dami kong gustong gawin nung una eh. Pero natutunan ko talaga paano i-maximize yung strength ko. Kasi nung una, parang gusto kong gawin lahat. Doon na pumapangit yung performance ko sa practice. Kaya parang, ayun din, by the help of Coach Nash system. Kasi si Coach Nash, players coach talaga siya eh. Parang doon kanya ilalagay kung saan kanya mamamaximize. Kaya, ayun, feeling ko din talaga sobrang naging fit ako sa system niya, lalo na nung second round kasi doon talaga, second round ng UAAP, doon talaga ako naka-adjust eh. Doon ko nakuha yung kumpiyansa ko, doon ko talaga nalaman kung ano yung role ko sa team, ganyan.
So, ayun, just knowing my strength on how I play. Yun yung and then yung read and react. Yun. Kaya nung nano na ako dito sa pro after ko ng UAP, parang hindi ako masyadong nahirapan mag-adjust kasi may mga idea na ako kung paano. Yun. How your career started in Sarangani. After kasi ng bubble, ayun na, nag-try out ako dun sa Sarangani. Parang, basta may nag-text sa akin na nakalimutan ko na kung gusto ko ba na mag-try out sa Sarangani. Ayun, so, pumunta ako ng Sarangani, ng practice nila, and then after nun, ayun, parang blessing din na nagustuhan nila ako. Tapos, nung time na yun, ang lakas ng team namin. Kaya, sobrang okay din na mapabilang sa grupo na yun. So, ayun, after ko ng UAP, diretso din talaga ako dun sa Sarangani. So, dun ako naglaro. Katampi ko sila Kit Jimenez nung time na yun. How's so far playing in Bacolod? So far, naman, like, okay siya, pero sobrang naging thankful ako sa sa coaching staff tsaka sa mga teammates ko. Lalo na kasi sila Coach Chris Gavina nung dumating siya, si Coach Alex Cabagnot, yan, sobrang thankful din ako kasi grabe magbigay ng kumpiyansa sa akin. Then yung mga mga teammates ko rin, lalo na sila Kuya Ivan Ludovice, sila Kuya Louie Vigil, parang tinutulungan nila talaga ako na mas mag-improve pa para ma-ready ako every game. Sa practice pa lang, tinitik-tik na nila ako. Kaya, ayun, playing for Bacolod talaga dahil sa coaches and teammates, naging maganda din naman yung top ko. What do you learn from Coach Alex Cabagnot? Natutunan ko talaga kay Coach Alex yung using the ball screen and then driving hard to the basket. Kasi iba yung role ko kaila Coach Nash sa system niya, tsaka dito sa system sa Bacolod. Like, I mean, may mas naano ko lang kay Coach Alex na binibigyan niya din talaga yung trust niya sa akin ba. Ayun, may one time, kinausap niya ako nga na, yun na nga, kung kaya ko daw, sige, ko daw, basta bumawi lang ako sa depensa. Ganun. So, ayun, nung na-realize ko na yun yung gusto niya na maging role ko, inaral ko din talaga yung mga ball screen, yung separation, ganyan. And up until now, hindi talaga yung sobrang nagawa ko na perfectly, but I'm really trying to polish everything ba. Para ayun, maging fit din sa system ni Coach Alex. To all your teammate in basketball career, who has learned the most? So far ngayon, offensively, natuto talaga ako kay Kuya Ivan Ludovice. Kasi teammate ko siya ngayon sa Bacolod, and then siya din yung teammate ko nung nagsarangani ako. So parang siya din yung naging mentor ko. Tinuturuan niya ako, paano yung mga diskarte, dala ng bola, ganyan. When to shoot, when to drive, ganyan. And then, siya na din, Kuya Louie Vigil. Kasi yung bond namin ni Kuya Louie ngayon, sobrang close namin sa team. Like, sabay kami mag-workout, sabay kami mag-shooting, sabay kami mag-extra, mag-skills. And then, nangingitim talaga ako ng tip kay Kuya Louie kung, Kuya, paano mo ginawa itong ganito? Paano ka na-create ng space, ganyan? Paano mo nagawa yung ganito? Tapos tinuturuan niya ako, binibigyan niya ako ng tips. Kaya yun, doon talaga ako natututo sa kanilang dalawa. Kay Kuya Louie Vigil at kay Kuya Ivan Ludovice. If you became PBA player, who PBA player do you want to face? If God willing talaga ma-draft and makapirma ako sa PBA, kahit sino talaga, kahit anong team, kahit sinong player, talaga di ko i-take for granted yung opportunity to be able to play in the PBA. Kasi sobrang blessing talaga pag pumasok ka sa PBA. Kasi lalo na para sa akin, yun talaga yung dream ko. Simula nag-start akong
basketball, yun talaga yung goal ko. And parang as a probinsyano, yun talaga yung goal eh. Talaga yung greatest dream makapunta sa PBA. So, if ever God willing talaga na madraft and makapirma ako sa PBA, hindi ko talaga take for granted talaga kahit sino pa makalaban ko. Yun na yun. Kasi ibang klase na talaga sa PBA. Yun na talaga yung parang highest stage dito sa Pilipinas eh. Kaya yun. Why you choose jersey number 26? Ang history kasi niyan, ano ako dati, number 18. Kasi yun na nga, yung first year high school ako, yun yung yung nag-start na manood ako ng PBA. Tapos yung time na yun, sobrang sikat ni James Yap. idol na idol ko talaga si James Yap growing up. Kaya nag-number 18 ako. Up to sa, tawag dito, sa Adamson, yung sa Sarangani, 18 talaga ako. Tapos, ayun na, nung parang yung tumatagal na ako dito sa yung second year ko sa MPBL, feeling ko na parang wala akong identity ba kasi 18, James Shop yun. So nag-isip ako kung anong dapat na number. Yun na nga, birthday ko din, February 26. Kaya nag-26 ako. Last question start, bench, cut, Kevin Love, Brooke Lopez, Roy Hibbert. Start si K Love, and then i-bench ko si Roy Hibbert, then kakat ko si Brooke Lopez. Roy Hibbert is healthy yung healthy na Roy Hibbert. Thank you for watching.